Hi, good morning! Ako ang inyong kunyang ng Hong Kong. Welcome to my channel! Ayan, meron tayong dalawang katanungan na sasagutin ngayon. Ang laki-laki ng aking papel, pero ito lang pala. Nilista ko siya para hindi ako magkamali sa inyong tanong. About ito sa day off, manood ang lahat ng mga mag-a-apply or nag-a-apply at merong mga interviews ngayon or di kaya yung mga naguluhan sa kanilang day off. About ito sa day off, unang tanong from my WhatsApp, Ma'am, okay lang ba na magtanong kung pwede yung day off ko is Sunday kasi nakalagay doon sa background ng employer Saturday po. Itatanong daw niya kung pwede siyang Saturday mag-day off. Ito ang gusto kong sabihin sa inyo kapag kayo ay i-interviewin ng broker or di kaya ng employers, bawal na bawal. Ito lang kasi tinanong ko talaga, maraming nababagsak sa dahil sa tanong na ito. At bakit ko nalaman, sinabi sa akin ng agency na si ganito ay bumagsak dahil too early pa lang or di kaya nag-demand na siya ng kanyang day off. So, kaya ang tamang dito guys, wag na wag kayong magtanong kung ano yung day off ninyo. Hayaan nyo si employers ang mag-settle niyan or di kaya mag-suggest kung anong araw ng day off kayo. At ang reason po, sabi ni agency or di kaya ni employers, kasi natanong ko rin tong aking employers mga employers ko, na pumunta kayo dito sa Hong Kong para magtrabaho, hindi para mamasyal or di kaya para mag-day off kasama ang inyong mga barkada dito. Guys, yun po, common sense po sa ating lahat yun. Kaya, naku, big no. Wag na wag talaga ninyong tanungin ang inyong employers about sa inyong day off. Hayaan ninyo sa employers na siya na magsabi kung kailan ang inyong day off kasi nga, kinuha tayo para magtrabaho sa kanila, hindi para maglakwat sa dito. Okay? Kamu mulakaw-lakaw lang mo din para maglaan. Dili, manaon sa bayan mo, magtrabaho, tanan dire. Gibayaran ta para magtrabaho, tapos mamili mo sa inyong mga day off. Sa bagay, si sis naman, nagtanong lang naman to. Pero babagsak talaga kayo kapag yun ang itatanong ninyo. Hayaan ninyo si employer na magbigay kung anong araw ang gusto. At kapag na-hire na kayo, kung nandito na talaga kayo, pwede kung may importante kayo mga lakad, pwede ninyo sabihan si employers na mag-day off ka sa ganitong araw. Kailangan ninyo makipag-usap sa inyong mga employers in advance para hindi yung gulpi di gulat. Magugulat sila na bigla kang mag-change ng iyong day off. Natural magagalit ang employers na yan. So, kailangan ninyong sabihin sa kanila, halimbawa, ang day off mo is Saturday at meron kang importanteng lakad ng Sunday, sabihan ninyo ang inyong employers kung pwede ipagpalit yung araw ng iyong day off kasi importante talaga yan. Sabihin ninyo in a nice way at maiintindihan ni employers yan. So, mag-adjust employers sa araw na yon kung wala silang lakad or di kaya makahanap sila ng paraan na may papalit sa iyo doon sa day off talaga. Kailangan talaga ninyo ng communication para hindi kayo magka-problema. Hindi yung kung gusto mong umalis or di kaya gusto mong ipagpalit ang yung day off dahil gusto mo talaga na aalis ng linggo, mag-day off ng linggo, ganun na ganun lang. Kailangan mong makipag-usap kay employers. Okay. Next na tanong, ito ay galing sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe ninyo ako sa aking YouTube channel, Kunyang Tuto TV. Ang tanong, kapag araw po ba ng day off ay kailangan po rin ba na magtrabaho sa bahay ng amo? Itong tanong na ito ay napaka-komplikado. Depende kasi ito sa iyong sitwasyon. Kagaya ko, wala po akong alaga. Ngayon na-experience ko naman na may alaga ako dati at ito ngayon. Ngayon, wala akong alaga. Kahit na aso, wala lahat. So, pwede akong umalis na hindi magtatrabaho dahil wala akong mga gagawin. Magligpit-ligpit lang ako at saka ang curfew ko is, aalis ako dito ng alas 7 ng umaga. Ang curfew ko talaga is 9 o'clock ng gabi. Pero umuwi po ako, hindi ko hinantay na matapos ang aking curfew. Umuwi po ako ng alas 6 pa o di kaya alas 7 dahil guys, expected na yan na iniwanan natin ang bahay na malinis. Ang pagbalik natin, napakagulo yan, napakakalat, yung parang binagyo talaga na signal number 8. Dahil hindi yan sila, kung kakain man yan sila, ilalagay lang nila lahat yung mga pinagkainan nila, yung mga kalat nila dyan sa lababo o di kaya hindi sila maglilinis, hindi magliligpit. So, magtatrabaho pa rin ako. Para maaga akong makaalis ng bahay, maaga akong yung day off ko dahil 7 o'clock naman talaga ako umalis. Nagigising ako ng alas 5 ng umaga para mag-ready ako, maligo, ganito, ganyan. Tapusin ko muna kung ano yung mga gagawin ko sa aking sarili. And then, ililigpit ko yung mga kalat para paggising naman nila, hindi mainit ang kanilang mga ulo. Yung mga employers natin, paggising, diba, mainit din, lalo na pag nakakita ng kalat. Para naman maaliwalas sa kanilang mga mata na magising sila, ang linis-linis ng bahay.
iniwan ko. Nagtatrabaho pa rin ako. Kailangan natin na ganyan, na iwanan natin ang bahay na malinis, guys. Kasi nakaano naman yan sa atin. Nakasalamin yan sa ating pagkatao na hindi sila nagkamali, na kinuha tayo dahil malinis din tayo. At ito kasi, para ito sa mga merong mga alagang bata, merong alagang mga aso, or di kaya kahit ano-ano pa dyan na hindi pwedeng makaalis na ng maagang maaga kasi nga, yung mga iba, hintayin pa nila ang kanilang mga employers na magising para yung alaga nilang bata iiwan dito sa employers. Meron din naman yung iba, bago bababa, ay bago mag-day off, kailangan muna nilang i-walking yung aso. Importante din tong aso kasi nag-walking din yan sila. Ganito ang mga aso dito, i-walking pa natin para makapag-exercise, hindi tataba yung mga aso. Ganon, kailangan pa rin natin yan gawin ang ating mga trabaho sa araw-araw. Pero kung may chance, agahan na lang ninyo para ma-advance or di kaya maaga din kayong matapos para maaga kayong makaalis. Ganun po yun, guys. Kailangan pa rin natin magtrabaho. So, ang swerte na kasi sa akin ay nagamit ko ang aking day off ng maaga at na-enjoy ko talaga ang aking day off dahil wala akong alaga. Dati may alaga akong 4 years old at saka may aso din ako, pero iniiwanan ko na kasi yung bata na kahit natutulog pa yan, hindi ko na hinihintay. At ito pa ang maganda, hindi ako nagluluto ng almusal. Understood na yan sa kanila na kapag day off ko, hindi ako nagluluto. Kasi ganun ang mga yung mga employers, yung mga nakakaintindi talaga ha. Hindi, ayaw din naman kasi nila na mag-ready tayo ng pagkain nila, yung breakfast nila dahil ng maaga, dahil ayaw nilang kumain ng malamig. So that's why nakakaalis ako na hindi nagluluto sa kanilang almusal. Kaya yun, yung mga tanong na magtatrabaho pa rin ba? Yes, magtatrabaho tayo. Pero not to the point na nagamit mo na sa pagtatrabaho dito yung day off mo, yung kalahating araw mo. Mali po yun. Pwede kayong makipag-usap sa inyong mga employers na kailangan din ninyong umalis ng magamit ninyo ang inyong day off sa tama. Makipag-usap na kayo sa inyong mga employers ng masinsinan na nalabag na ang inyong karapatan pagdating sa day off. Marami din naman ako mga nakilala na pinapaalis sila ng kanilang mga employers 10 o'clock ng umaga bago sila mag-day off ha. 10 o'clock, mayroon ding nakakaalis ng 11 o'clock and then pinapabalik sila ng sobrang aga, alas 5 pa lang or alas 6. Napakalaking mali po yon ang ginagawa ni employers kasi ang day off talaga natin, nakalagay naman sa kontrata 24 hours, hindi na nga natin nagagamit yung 24 hours na yan. Kaya paano natin ma-enjoy yung day off natin kung tanghali na tayo na pinapaalis or di kaya pabalikin naman tayo na sobrang aga. So kailangan talaga natin na makipag-usap, isettle natin ang problema na yan. Sabihin mo, nakalagay sa kontrata na ganito at yung napag-usapan natin nung in-interview ako kung ano mang sinabi sa inyo, hindi po nasunod. Kunting paliwanag lang, baka maayos ninyo. Yung tanong nga, sana nasagot ko kung magtatrabaho pa rin tayo. Magkusang loob na lang muna tayo magtrabaho. Kung okay naman, kung may mga naabuso na yung karapatan natin, pwede tayong makipag-usap sa kanila. And sana nakatulong ang video ito. Thank you for watching. Thank you sa palaging pagsubaybay sa akin. Bye!